Si Mariela ulit, kaya halos mapapikit si Darius. Hindi ako pwede magkamali. Ikaw si Darius na anak ko. Ano yun sa kanya? Excuse me, pulube. Ani Leila na nakangiwi. Nakikilala mo bang inaangkin mong anak? Siya ang may-ari ng inaapakan mo. Lahat ng natatanaw mo. Kung hindi ka siguro baliw palaboy kang nag-aasam na yumaman. Hindi umimik si Mariela at parang hiyang-hiya sa sarili na matawag na pulubi o baliw. Si Darius ay napatiimbagang na tumingin kay Leila. Kahit kailan talaga ay ang pangit ng tabas ng bunganga ng babaeng ito, kaya hindi niya ito makaya-kayang mahalin. Stop! Banta niya. Nanay ko siya, totoo yun. Lumayas ka na dahil nandidilim ng paningin ko sa'yo. Buisit na sabi ni Darius. Nasasaktan din siya na tawaging pulubing ina niya kahit pagaano kalaking pagkakasala nito sa kanya. And by the looks of it, his mother is quiet new. Laban ito sa bungangaan. Alam niya, matapang ito't asal kalye, pero ngayon hindi ito nakaigik sa bunganga ni Leila. Tumanggap si Mariela ng panghahamak. Halatang halata ni Darius ang pagkagulat ni Leila sa kanyang sinabi. Agad itong tumingin sa ina niya, saka pinasadahan yun ng tingin. Tapos ay mabilis na lumayas. Darius, ulit ni Mariela sa kanya pero hindi siya umimik. Kausapin mo ko, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko kinakausap. Anito pa habang hawak ang balabal na nakapandong sa ulo nito. His eyes moved to the car that had stopped in front of his motorcycle. Kotse yun ni Bella. Mabilis yun na bumaba kasama si Janice sa kotse. Nagtatawanan ng dalawa at lihim si Darius na napangiti sa saya na nakikita niya sa mukha ng dalaga. Kaiba sa mukha nito nang dumating ito na napakasungit at napakalamig. Agad itong napatingin sa kanya at kaagad na umiwas ng mga mata. Nabaling ang tingin nito kay Mariela. Tapos ay tumingin ito sa hawak na Mr. Donut, isang kahon, tapos sa mango shake na bitbit. Inabot agad yun ng dalaga sa ina niya, na agad namang umiling. Mas lalo si Darius na nasaktan dahil talagang ganun siguro. Mukhang pulubing ina ng isang hasyendero. Bella doesn't know his mother. Hindi naman nila yun nilapitan at hindi rin niya itinuro. Kung may maganda at kinatutuwa man si Darius, yun ang nakikita niyang malasakit ni Bella sa babaeng inaakala nitong namamalimos. She's my mother. Imporma ni Darius sa dalaga na agad na nalaki ang mga mata at nabawi ang mga inaabot na pagkain. OMG! I'm so sorry Darius, I never knew. Ay, sorry po Tita Mariela, hindi ko po kayo kilala. Agad-agad ni Bellang sabi ka na pangiti si Darius habang ang mama niya ay nakatitig dito. It's okay sweetheart, come here. Aniya dito at ganun na lang ang pagmaang ng ina niya sa kanya. Agad namang sumunod si Bella, lumapit sa kanya habang si Janice ay nakatanga din. Nagtataka na siguro yun kung bakit ganun siya kay Bella. Ang bait ng asawa niya. Nanay mo? May hinang sabi ng dalaga sa kanya kaya bumuntong hininga siya ng palihim. I think you have to talk to her. Baka hindi pa siya kumakain. Aakyat na muna kami ni Janice. Just knock me if we're going home na. Pero mag-aasikaso pa kami ng invitation. He just nodded. Lumingon ito saglit kay Mariela at hindi pansin ang naging pangiti nito. Saka nito hinila si Janice papasok ng hotel. Napilitan na si Darius na pakiharapan ng nanay niya. Naroon na rin siya, ano pa ba? Hindi naman niya ito kayang itaboy. Kumain ka na ba? Tanong niya pero nakatulala lang sa kanya si Mariela. Ma, doon ito natauhan saka tumango tapos ay umiling. Naubo ito bigla't pumunta sa may gilid ng bakod ng hotel, doon sa may poste. Sumunod siya at nakita niyang idinura nito'y may dugo. Napatanga si Darius. All of a sudden, a memory came flashing in. 7 taon lang siya nang unang tamaan ng ina niya ng tuberculosis. Nakita niya kung paano ito nanghina at akala niya ay mamamatay na. Yun ang sinusumbat noon ni Balbon sa kanya dahil yun ang nagpa-ospital. 6 na buwan na walang naging trabaho si Mariela at parehas lang palamunin ni Balbon. Palamunin ng ulam niya madalas sa pagkakatanda niya adobong tuko o hindi kay kinahid na nyug na may asin. Hindi nga niya alam kung totoo bang naiulam ang ganun. May sakit ka? Sabi niya sa ina ng masaulian niya. Bumalik bang sakit mo? Hindi na mahalaga. Anito sa kanya na sa pandinig niya ay ma-pride pa rin. Pero baka sadyang ganun ang nanay niya magsalita.
Paano ka naging boss dito, Darius? Sa mga digusman nito. Dito ako nagtatrabaho. Hindi yan ang narinig ko sa babaeng mayabang, Darius. Malinaw na sinabi na ikaw ay hasyendero. Gate nito sa kanya talang ng sililang tinutukoy nito. He didn't answer and just look at the woman for a while. Paano ka magiging hasyendero? Digusman ito. Takang tanong ito sa kanya pero hindi pa rin siya umimik. He doesn't want to tell stories. Kaya pala hindi mo na ako naalalang bisitahin man lang. Ani pa ni Mariel at napaiyak sa mga huling salitang sinabi sa kanya. Iba ng buhay mo. Ma, nasambit ni Darius. Huwag mong baliktarin ang lahat. Alam mo sa sarili mong nangyari sa akin sa kamay ni Balbon. Hindi ito nakaimik pero sa kalooban ni Darius ay nakakaramdam siya ng awa dito. Kahit paano, hindi nawawalang utang na loob niya dito bilang isang anak. Ang parating sumisirit yon sa kanyang isip sa mga panahon na hindi niya ito nakikita. Halika na, kumain ka na muna sa loob. May mga itatanong ako sa'yo. Namamalengke ka ba? Tumango ito. Pinabibili ako ni Indian ng mga gamot para kung sakaling may mga ilangan ay may gamot sa site. Saan ka sumakay? Inahatid niya lang ako. Pinahiram niya ako nitong cellphone at iti-text daw ako kung babalik na siya. Tatawagan ko na lang siya. Ipahatid na lang kita pabalik sa site. Halika na. Ani rito't para naman itong naiiling na humakbang. Pumasok sila sa hotel at ito'y nakasunod lang sa kanya. Dumiretso sila sa kainan. Maupo ka na. Ani Darius kay Mariela at tahimik itong sumunod. Nag-order si Darius ng pagkain. Yung luto na para makakain kagad ang ina niya. And he chose the disposable plate and spoon. Kahit siya yun din ang kanyang pinili para walang pagkapahiya na maramdaman si Mariela. Kailangan din niyang pag-ingatan ang mga kumakain sa restaurant ng hotel. His mother could still be probably sick. He saw the blood when she coughed. At paano nito naaatim na magtrabaho pa? Bumalik ang binata sa mesa at humarap sa ina. Kaswal siyang naupo sa silya habang naghihintay ng pagkain nila. Kamusta ka ma? He asked seriously. Nakakaraos naman, ikaw. May sakit ka na naman ba? Bakit ka magtatrabaho bilang kusinera? Dapat sa'yo magpahinga. Hindi mo kakayanin ang trabaho sa site. Malamig na sabi pa ni Darius. Kaya ko naman. Hanggang kailan? Hanggang sa bumalagta ka dahil sa sakit mo? Recurrent ang sakit mo. Kailangan mong magpagamot sa mas maayos na ospital at doktor. Alam ba ito ni Balbon? Umiling ito kaya bumuntong hininga siya. Hanggang ngayon ay hinahayaan mo pa rin siya na manipulahin ka. Kailan ka ba magkakaroon ng sarili mong paninindigan, ma? Kahit hindi mo yung nagawa para sa akin nun, sana gawin mo ngayon para sa sarili mo. Masungit na sabi niya dito pero yumuko lang ito. Parang gustong magsisi ni Darius kung bakit hindi niya ito dinalaw ni minsan. Baka matagal na itong nagbago. Kaya lang alam niya wala naman itong pamilyang iba. Kaya siguro pilit pa rin itong sinisiksik ang sarili sa mag-amang Balbon. Mamili ka na. Aniya na may buntong hininga at agad itong napatingin sa kanya pero mga mata niya ay kagad na lumipad sa pintuan ng kainan. Pasilip-silip si Bella at parang may hinahanap sa loob hanggang sa makita siya. Mamili ka na kung susunod ka sa akin o kay Balbon ka pa rin. Aniya saka siya tumayo para lapitan si Bella. Sandali lang. Naglakad si Darius papalapit sa dalaga na nakatayo lang sa may pintuan. Uuwi na ba tayo? Tanong niya dito pero nakatingin ito sa ina niya. She looks so sick, Darius. I think she needs medication. The usual patients I tend to see when I was observing with the same looks as your mama. Has they have TB? Nanito sa kanya. Hindi mo na siya aawayin. He chuckled despite the tension. The boss is ordering her farmer. Agad itong tumalima mga mata sa kanya. Iniinsulto mo ba ako? Hindi ako nang-iinsulto sa babaeng. Nakikipaghalikan na rin sa akin. Hindi mo ko matatakasan habang buhay, Bella. Napalunok ito ng laway at namulang mga pisngi. Tapos ay binawing sarili tinaas sa muka. And so, not because I kissed you back means I'd be under your spell na? Tumangutango siya at kumamot siya sa kilay. Hindi ba? Lalo itong umasim ang mukha kaya natatawa lalo siya. Pilit nitong pinagtatakpan ang pagkapahiyang nararamdaman. O hiya lamang. And he had touched her. It's enough reason for him to say that she already belongs to him. Lalabas na kami ni Janice. Iti-text na lang kita kung uuwi na ako hindi pa. Anito sa kanya. Sige, ihahatid ko pa si mama sa site. I call you. Dapat alam ko kung nasaan ang mapapangasawa ko. Hoy, hindi pa ako umuoo. Irap nito sa kanya pero ngumiti siya.
I just know what you said, lady. Thank you for announcing it. At hindi mo na mababawing sinabi mo kay Harry. Mag-uusap tayo mamaya. Aniya sa kanya to hinawakan sa likod ng ulo at hinalikan niya sa noo. He turned his back with a smile plastered on his face. He saw his mother was staring at him intently, but he didn't mind it. Nariyan na rin ang pagkain na in-order niya. Kaya naupo siyang muli. Sa mga mata ng nanay niya ay nakikita niyang gusto nitong magtanong pero hindi nito magawa. Kumain ka na ma at magdesisyon ka kung kaya mo sumunod sa gusto ko para sa'yo. He said to her. Nakapagtataka kung paano ka napapangiti ng batang babae na yon kahit na napakasungit mo. Ani Mariela sa kanya pero hindi siya umimik. Hindi rin ni Darius alam kung paano. Basta ngumingiti na lang siya kahit noon pa, kahit na si Bella ang pinakamataray na babaeng nakilala niya. Kahit ngayon lang ma, isipin mo sarili mo. Napabuntong hininga na sabi ni Darius habang pinagmamasdan ng ina niyang manakanakang nauubo. Nakailang punta ito sa banyo para dumura. At kahit hindi ito magsalitay alam niyang hindi normal ang dinudura nito. Anong sabi ng doktor sa sakit mo? He asked with confusion. Hindi na niya alam kung ito ba'y nagpapagamot man lang. At aaminin niya sa hindi, iba kapag may private na doktor na nag-aalaga sa isang pasyenteng may sakit. May gamot naman ako galing sa center. Ngayon nandito kami sa Di Guzman. Dito ako magpapalista para makakuha ulit ng libreng gamot. Pero kailangan mo ng pahinga. Giit ni Darius sa ina niya. Bakit kailangan mo pang tumulong kina Balbon? 3 na sila sa construction. Huwag mong sabihing inobliga ka pa nila. Kailangan kong tumulong para makapagpatayo ng bahay at makabili ng isang maliit na lupa sa Aklan. Napapailing si Darius na nagbaling ng tingin sa ibang bagay. Bibili ng lupa't bahay sa magkanong halaga? Wala ng lupa ngayon na mura kahit sa probinsya. Pwera na lamang kung ang lupa ay 10 metro lang ang layo mula sa seawall. Na kapag malakas ang bagyo't may signal ay kasamang inaanod ng malalaking alon ng bahay. Hanggang kailan ka magtatrabaho para sa lupa't bahay na sinasabi mo ma? Matanda ka na. Buong buhay mo'y nagtrabaho ka na. Mag-isip ka naman ngayon at tigilan mo ng pagsusumiksik mo sa mga taong wala namang mahal kung hindi sarili lang nila. Naiinis na sabi niya dito. Madali mo yan nasasabi kasi mayaman ka na. Anito sa kanya sa maluhaluhang mga mata. Ibang tao nagpayaman sa'yo, bagay na hindi ko kayang ibigay. Darius shook his head. Hindi pa ba sapat ang mga nakita mong pananakit sa akin na lalaking kinakasama mo para hindi ka magising sa katotohanan? Mapait na tanong ng binata kay Mariela. Nakatingin ito sa kanya tuwaring niya pinagmamasdan siya ng husto. Ang mga mata nito'y puno ng pangungulila. Hindi niya masiguro kung yun ba'y totoo, pero baka naman, anak pa rin naman siya nito kahit na papano. Sabi ni Lilibet noon, baka raw ang mama niya ay dependent ng sobra. Dahil daw sa baba ng tingin nito sa sarili, dahil isa lang itong hostess. Hindi raw nito kayang labanan ng takot na tumayo sa sariling mga paa. Hanggang sa abutin na raw ito ng kamalasan sa piling ni Balbon at hindi na nakaahon pa. Darius wanted to buy that reason and he actually did. Pero naroon pa rin ang kanyang hinanakit kahit na tinanggap na niya na ganun marahil ang ina niya. Duwag na mapag-isa. So anong desisyon mo ma? Matatag na hamon ni Darius dito. Kaya ko nang paginhawain ang buhay mo. Ang yaman na hinahanap mo noon kay Papa na hindi mo nakita at hindi mo nasumpungan sa kahit na sinong lalaki. Nasa akin na ngayon. Para ito naiiyak na hindi niya maunawaan. Pumilig ito ng ulot na lilito. Alam naman niyang mahal nito ang lalaking inakala nitong tagapagligtas pero kamusta ngayon na matanda na to? Nasaan na si Balbon para iligtas nga si Mariela? Madali akong kausap ma. He shrugged. Sanay naman ako hindi mo ako pinipili. Tuluyan itong napahikbit sobrang habag ang naramdaman niya habang nakatingin dito ngayon. Sabi ni Balbon hindi na ako gagaling. Humahagulo ito ng iyak. Kaya nanigas sa mga daliri ni Darius sa manibela ng sasakyan. Hayaan ko na raw kung kailan ako kunin ng Diyos. Wag na raw ako magpagamot dahil dagdag pa sa gastos. Sa halip na pagkain na lang. May pamilya na si Nabuknoy at si Jordan. Naroon naman ngayon sa mga magulang ng mga babae. Ayaw nila akong palalapitin sa mga bata. Niintindihan ko naman dahil may sakit ako. Higit na higit ang paghinga ni Darius habang nagmamaneho. Ramdam niya sa sulok ng mga mata na may gabutil siyang mga luha. Kahit na halos inatsupera siya nito noon, ang sakit marinig na nahihirapan ito ngayon.
habang siya'y sinalo na ang lahat ng karangyaan sa buhay. Sa akin ka na ma, sabi na lang ni Darius. Naalala niya si Lilibet at si Bella. Dahil sa sakit ng mommy, ang dalaga ay umiwas yun na sobra hanggang sa mamatay. His mother is sick. Paano niya maatim na wag itong intindihin? Hindi naman siya nito sinapak ni minsan kahit ito'y hostess lang. Yun lang, hinayaan nitong ibang tao ang gumawa nun sa kanya. Pero binaliwala na niya. Dito lang siya may pakialam. Ipapagamot kita, gagaling ka. Dagdag pa niya't napatingin lang ito sa kanya. Alam ba nila na nagkita tayo? Umiling ito. Nagtatanong si Balbon kung nakita ko ng may-ari ng gagawing resort dahil kapangalan mo raw ang boss. Wala akong pakialam sa kanila, ikaw lang ang concern ko. Aniya pa rito at medyo ngumiti ito. Nakapagtapos ka ba anak? Darius nodded. Anong kurso mo? Veterinary at Business Administration. May vocational ako sa agriculture. Anong veterinary? Doktor sa mga hayop. Ang galing-galing mo. Ang laki na naging pagbabago sa buhay mo nang kunin ka ng babae. Pwede rin magbagong buhay mo ma. Kung gugustuhin mo lang sana, matanda ka na. Ngayon ko lang makakaranas na guminhawa. Hayaan mo na si Balbon. Babayaran ko siya para wala siyang masabi. Tapos na. Hindi mo siya kailangan. Siyang dapat na bumuhay sa'yo kasi may sakit ka. Kaya hindi ka dapat maobliga na tulungan siya sa kalagayan mo na ganyan. Kung handa kang sumama sa akin, sabihan mo si Engineer Zuria. Susunduin kita. Manindigan ka na para sa sarili mo ngayon. Pili mong dapat, hindi tumimik. Sana'y lumiwanag ang pag-iisip nito para sa ikakabuti nito. Madali lang sa kanyang patawarin ang ina niya dahil dito siya galing. Pag-isipan mong mabuti ma. Ipatatanggal din kita sa construction dahil sa sakit mo. Babagsak ka sa medical kapag nag-request ako. Aniya dito kaya napanganga ito. Hindi si Darius nagbibiro o nagsisinungaling. Talagang sa mga susunod na araw ay isa-isang magpapamedical ang mga trabahador niya kahit napadala na yun ng engineering. Alam na yun ni Zuria. Yumuko si Mariela at parang naiilang, malamang ay dahil sa sakit nito. Darius felt it and he feels so sorry for his mother's disease. Babagsak ang katawan nito lalo't ilang linggo pa. Baka damputin to sa lupa kapag hindi nito inisip ang sariling kapakanan. Hindi kita pinindidirihan o ano, gusto kitang ipagamot. At alam mo sa sarili mo na dapat ka talagang nakabukod sa karamihan. Bakit ka magkukusinera? Alam mo pwede ka makahawa. Paano kapag nalaman to ng mga tao sa site? Tingin mo hindi ka nila pandidirihan? Mag-isip ka ma, matanda ka na. Masungit na sabi niya pero napangiti ito sa sarili. Nailabas mo ng sungit mo ngayon, may kapangyarihan ka at may kakayahan. At gagamitin ko yan sa'yo para sumunod ka sa akin at iwan mo ng buhay mo kay Balbon. Bibigyan kita ng hanggang mamaya. Kapag bukas hindi ako nakatanggap ng tawag kay Zuria, wag mo na akong lalapitan kahit kailan. Nakamaang ito sa kanya at ramdam ni Darius yon. Nakikita niya yun sa sulok ng mga mata niya. He has to do that. He has to hurt his mother to help her understand his desire. May mga pagkakataon siguro talaga na dumarating sa buhay ng tao na dapat saktan ng mga taong mahal para magising at matuto. Basta sa tama lang naman. Sa nakikita niya, wala ng pag-asa si Mariela kay Balbon. At hindi niya matatanggap ang sinabi ng lalaki na yon na hintayin na lang na mamatay. Hindi siya naging anak ng bilyonaryo kung mangyayari yun sa kanyang ina, lalo na't may pera siya. His father will surely understand if he will use a small amount from his savings for his sole living pay rent. Wag mo kong titigan man na parang nakakagulat ang sinabi ko. Kilala mo siguro ako kapag pinili ko ng isang bagay. Yun ang paninindigan ko habang buhay. Tulad ng paggalis ko sa poder ninyo. Aniya pa't wala siyang narinig na ano pa man mula dito. Napayuko na lang si Mariela sa sinabi ng anak. Maluha-luha siya dahil hindi niya akalain na masusumpungan niya ulit ang anak niya na matagal na niyang hindi nakita. Pinaubayan na rin niya si Darius ng piliin nitong sumama sa babaeng si Lilibet. Wala siyang nagawa dahil baka panahon na rin noon na sa ama na ito mapunta para magkaroon ito ng mas maayos sigurong buhay. Ang laki-laki na kasalanan niya sa kaisa-isa niyang anak at hiyang-hiya siya kung tatanggapin niyang alok nito ngayon. Darius si Burlyman with a very handsome face. Napakagwapo ng anak niya nang lumaki at mas nahigitan nitong gandang lalaki ni Ferret. Pero hindi may pagkakailang mababakas ang sobra sa mukha nito ang dugo ng isang banyaga. Daig pa nitong doktor na nagbibigay ng taning sa buhay. Hanggang mamaya lang ang taning na yon kung mas pipiliin niya bang sumama na dito
at kalimutan ang ginawa sa kanya ni Balbon para mabuhay siya. May mga sakripisyo naman yun sa kanya, pero may mga sakripisyo din naman siya. Sa totoo, pagod na rin talaga siya sa paghahanap buhay. Iba't ibang lalaki na nakinabang sa kanya, pero wala siyang nagawa. Tumanda na siya na isang hostess at nawala sa sibilisasyon dahil kulubot na siya ngayon. Totoong kasabihan na mahirap maging mahirap. Hindi yun sa pagiging irresponsable ng mga magulang, pero dahil walang kayang ilaban sa ibang tao na mataas ang kalidad sa mundo. Ngayon na nagkaroon na siya ng edad at nawala sa kanyang anak niya, naisip niya kung ano ang pagkakamali niya. Tumanda siya naghahanap ng mayamang lalaki pero ni isa wala namang sumeryoso sa kanya. Anak niya rin pala ang magbibigay ng lahat sa kanya. Anak na paulit-ulit niyang pinagpalit para sa ibang tao. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.